Itong si Alice Guo, pumuslit na sa Pilipinas. Maraming ano yan, maraming teorya kung paano lumabas yan. At mukhang tiyak na tiyak ang gobyerno ni PBBM. May traidor. May traidor sa administrasyon na ito. Kawani ng gobyerno na nagtatraidor at tumulong para mapalabas itong si Alice Guo dito sa Pilipinas. Nako, bakit kanyo nilabas nila yan dito sa Pilipinas? Kasi takot silang madamay yung mga dapat madamay na pinoprotektahan nila. Kasi kung magtutuloy-tuloy ang investigasyon na yan, may mga pangalan na lulutang na sangkot dyan sa kanilang mga transaction na yan. Kaya binadali nila yung ilabas itong si Alice Guo para hindi na nila mapiga. Ang nangyayari kasi, yung iniimbestigahan kasi ngayon, halimbawa dyan sa Senado, yung iniimbestigahan nila, mga Chinese, di ba? Pero hindi na nagpapakita dahil nagtago na Meron mga staff ng mga Pilipino. Sige, mga sabihin natin sekretarya, yan, iniimbestigahan nila. Pero mga taong directly involved dyan sa operasyon na yan, hindi na makagilap. Isa na nga lang itong si Alice Guo na pwede mo pang mahabol dahil naloko ang taong bayan naging mayor pa yan dyan sa Bamban, ngayon nakatakas na, nakapuslit na. Sino ang tumulong dyan? Siguradong may tumulong dyan na may impluwensyang tao. At dito nagagalit si PBBM Sabi niya, heads will roll. Matatanggal talaga kayo dyan, mahuli kayo. Hindi na nagbibiro ang presidente kanina. Naglabas ng statement, naka-all caps. Bibihira yung may ganong statement all caps. Alam niyo na ba ang ibig sabihin? Kapag nag-all caps ng isang statement, galit na yung taong naglabas ng statement na yan. Nasa headline ng Balitang Bayan ng GMA Network, President Marcos sa pagkakapuslit ni Alice Guo. Heads will roll. Yan din po ang sinasabi ng Department of Justice. Hindi pa tiyak kung sino yan, immigration officer ba yan, Coast Guard o kung sino man yan na tumulong para makalabas yan si Alice Guo. Kasi maraming mga teorya kung paano lumabas yan May mga aligasyon na chartered plane yung ginamit, may pasahero mula sa ibang bansa natin sa Pilipinas ang isang chartered plane, and then paglabas ng Pilipinas, sakay-sakay na si Alice Guo. Isang teorya yan. Yung ilang teorya naman, backdoor. Diyan sa Mindanao dumaan yan. Mindanao Hindi ba sa Davao? Sige, dyan sa Mindanao dumaan yan, sumakay sa isang fishing vessel, and then pagdating sa ibang bansa, may ibang passport na. May Malaysian passport na raw, may Indonesian passport na, etc. etc. At may mga binayaran daw para mag-input ng kanyang mga data para linlangin ang otoridad ng Pilipinas na nandito ito sa ganitong lugar, etc. etc. Hindi na to masaya, Coffee. Hindi na to nakakatuwa. Napakaraming pera ni Alice Guo Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang may mananagot kaugnay sa mga impormasyon na nakalabas ng bansa ang sinibak na alkalde ng Bamban, Tarlac. Sabi ng Pangulo na magsasagawa ng investigasyon tungkol sa nangyari at parurusahan ang mga nagpabaya. Yes, wala ka mang direct participation dyan, pero nagpabaya ka sa tungkulin mo, nagpabaya ka sa trabaho mo, may pananagutan ka dyan. Bakit nakalusot yan? The departure of Alice Guo has laid bare the corruption that undermines our justice system and erodes public trust, ani Marcos sa pahayag na nakapost sa social media nitong Miyerkules ng umaga. Sa totoo lang, tatawanan lang tayo dito Dahil sa kapabayaan ng ilang mga taksil at traidor na kawani ng gobyerno, itatawanan ng gobyerno ng Pilipinas. Parang minamata na lang tayo dito. Tingnan mo si Alice Guo, di ba naman mga nakatagas na, nagtagunak sa kung saan-saan. Tatawanan talaga tayo dyan dahil sa may mga bulok na kamatis na nasa gobyerno pa rin at dapat matukoy na yung mga bulok na kamatis na yan. Let me be clear. Heads will roll, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat talaga may masampulan na dito ka Coffee kasi namimihasan na itong mga to nadala yung attitude ng panahon ni Digong Kasi tinan mo, yung pastillas na yan, panahon ni Digong yan Namayagpag yung ganyang kalakaran May mga naiwan pa siguro nandiyan pa sa tabi-tabi. Inihayag ito ni Marcos matapos na iutos ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong Martes na kansilahin ang pasaporte ni Guo. Kasunod ito ng pagsisiwalat ni Senator Risa Ontiveros nitong Lunes na nakalabas na ng bansa si Guo noong July 18 patungong Kuala Lumpur dyan po sa Malaysia. Malamang sa malamang yan ang passport ni Alice Guo, 3. Kung hindi 2, 3 o 4. Ganyan karami ang passport niyan sa dami ng pera. Kasi sinasamantala nila yung kahinaan ng ilang bansa. Yung ilang bansa kasi, syempre, may mga corruption practices din yan. May mga corrupt practices yan Ibang bansa, sinasamantala nila yan para makabili ng mga faking identity
Sinasadya nila yan. Sabi nga, ang bali-balita dyan kapag ikaw ay nasa Malaysia, makabili ka daw dyan ng 3 milyon worth 3 million pesos na pasaporte. Sa ibang bansa, ganoon din daw. Makabibili ka niyan na nadadaan sa pera. No? Kasi may mga kurap na opisyal o may mga kurap na kawani. Kaya nangyayari ito mga to. Inakusahan si Guo na hindi talaga Pinoy, kung hindi isang Chinese citizen na may pangalang Guo Huaping at sangkot sa Pogo Hub operation sa kanyang bayan. Definitely, hindi niya nagagamitin yung Guo Huaping na yan. Yung pangalan niya na yan. Kasi, ano na rin yan ka-coffee, medyo problematic na rin yan. Nagkuha yan ng ibang mga identity. At yan ang ginagamit niya. May mga kasabot yan sa ilang paliparan para i-input. Yan ang kwento dyan Halimbawa, ikaw, sige, nag-landing ka sa isang airport, sige, sabihin natin, Juan International Airport. Hindi ka naman talaga dumaan dyan kasi nililinlang mo lang yung gobyerno ng Pilipinas So, pwede magbayad ka ng tao, someone from the immigration or kung sino man yung may access doon sa datos, i-input mo lang yan. Ilagay mo doon na dumaan dito sa airport na ito, itong tao na yan. Siyempre, may bayad na yan. May usapin na sila dyan. Dinalin lang na ang authority na naghahanap dito kay Alice Guo, ba? Mahirapan na siyang i-detect. Malaking bagay din ito, itong kautusan ni Executive Secretary Lucas Bersabe, na-cancel na. I-cancel na yung passport niya, itong Alice Guo passport niya, at yung sa mga kapatid niya, para hindi na magamit. Kahit papano, liliit yung lugar kung saan sila pwede magpaikot-ikot. Unless, bumili na naman ng ibang identity. Kasi hanggang hindi nakakancel yan, magagamit siya pa rin yung passport na yan. Diba? Nako, nadaan sa pera. Minerva Eva Stork, hello sa inyo, ka-coffee kay Natividad, Galos Valdez, kahit 1,000 libro, isulat niya, basta wag lang idadamay ang aming tax na pambayad niya. At bumabalik tayo dito kay Mayor Inday Sara Duterte, na magpapublish na naman daw ng bagong libro. Tama ka naman, bahala siya, kahit anong libro pagawin niya, kahit ilang libro pagawin niya, basta wag lang kunin sa kaban ng bayan yung gagamitin para i-publish yung mga libro na yan. Minerva Stork, hello sa inyo. Okay, Mark Francis Alcantara, ang hirap maging DDS. Isasaalang-alang mo talaga yung prinsipyo at common sense mo. Kahit obvious na may mga kapal-kapakan ang mga sinusuportahan nila, kailangan pa rin nilang sang-ayunan. Agree ko sa iyo dyan. Mark Francis, ito nga si Harry Roque. Tinignan ko nga ka-coffee, Check tayo dyan sa kanyang Facebook. Proud pa siya, dahil matapang daw si Inday. Yung nakakatawa Ang argument niya, matapang daw si Inday na ipinaglaban ang budget ng OVP. Ganyan ang narrative nila kung di ba naman talaga baliktad ng mundo itong mga tao na ito. Malinaw na hindi niya masagot yung tanong. Malinaw na yung simpleng tanong na Senator Risa Ontiveros kung tungkol sa yung libro na yan, hindi nasasagot na Inday Sara Duterte. Yan ang pagkaintindi natin lahat. Pare-parehas tayo, mga Dilaw, mga BBM supporters, etc. Halos lahat tayo. Yan ang pagkaintindi. Pero iba ang pagkaintindi ng DDS. Kahit pumunta ka sa SMNI, the way nila ikwento yung balita na yan, ipinaglaban ang budget ng OVP. Magkaiba yung ipinaglaban. Sasabihin nila, buong tapang na hinarap ang Senado. Wow! Magkaiba yun. Iba yung matapang at iba yung sumasagot sa mga tanong ng direkta. Diba? Tingnan mo the way nila i-package yung kanilang mga balita. Imelda Manalo, shoutout po sa inyo, nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Gardo Zap, the second international syndicate si Alice, maraming peke na magagamit yan at tutulong sa kanya. Power of money. Exactly, baka nga yung ginawa nila dyan sa Bamban Tarlac, i-establish din nila sa ibang bansa yan Maghanap lang yan ng mga lokasyon kung saan maabuso nila yung kahinaan ng isang bansa Magtayo sila ng sarili nilang ganyan. Balik naman yung pera. Bakit ba? Matanong ba ang tanong na nung leader ng mga NPA na si Ontiveros, sabi ni I2I, ano mo I2I? Ito si I2I, halimbawa yan, Solid GGS. Paano mo ipagtatanggol yung ginawa ni Inday Sara Duterte, di ba? Simpleng tanong yan Even si Senator Grace po. Sige, wag na natin pag-usapan si Senator Risa Ontiveros kasi sinasabi niyo leader ng NPA. Si Senator Grace po mismo nagtanong. Sabi niya, tungkol saan ba yung libro na yan? What's the objective of that book? Sabi niya. If anyone daw, kahit yung undersecretary nila ang nakakaalam, sige, sagutin nyo na, what is the intention of the book? What is the book all about? Sabi ni Senator Grace po yan. Ibig sabihin, sa madaling sabi, sige, kung hindi masagot ni Inday Sara Duterte kung tungkol saan yung libro na yan, kahit undersecretary na lang, tauhan niya na lang, opisyal niya na lang yung sumagot. Simple lang naman yun. What is the book all about? Ang problema, napunta sa sumbatan.
napunta sa eleksyon, kung ano yung tulong na binigay nila kay Senator Risa Ontiveros. Ay nako, tapos DDS, o pagtanggol niyo pa rin yan. No? Johnny Guerna, sa mga opisyal ng Pogo, naroon sa birthday ni First Liday. Sinong si First Liday yan? Si Inday ba yan? Johnny Guerna. Rev, simpleng tanong, mali ang sagot. Kung ano ang isinagot, pabastos pa, sabi ni Rev. Exactly. Pero ibang basa ng mga DDS dyan, ay naku, bahala kayo dyan. Magsama-sama kayo dyan. Kakatanggol. Good luck sa inyo. O siya, sige, kung nasa Facebook po kayo, pasuyo, baka di pa kayo naka-follow, naka-like, click lang po yung follow or like sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe. Nandiyan dyan po sa baba. At kuha na kayo ng kape at tayo mag-move on sa ating next topic.